Sa presentasyong ito, ating aalamin bakit sinabi ng ating Panginoong Hesukristo sa Mateo 7:13, 14, at 21 hanggang 23, maluwag ang pintuan at malapad ang daan patungo sa kapahamakan at marami ang pumapasok dito. Ngunit makipot ang pintuan at mahirap ang daan patungo sa buhay na walang hanggan at kakaunti lang ang dumadaan dito. Sinabi pa ng Panginoon, marami ang tumatawag sa Kanya pero hindi ito nangangahulugan na makakapasok sila sa kaharian ng langit. Ang tao lang na sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit ang mapapabilang sa Kanyang kaharian. Marami ang magsasabi sa araw ng paghukom ng Diyos, Panginoong Hesus, hindi ba't sa ngalan ninyo ay nagpahayag kami ng mensahe mula sa Diyos at gumawa ng kabutihan? Ngunit sasabihin ng Panginoon sa kanila, hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, kayong gumagawa ng kasamaan. Ang mga katagang nabanggit ay galing mismo sa ating Panginoong Hesukristo. Ating sisiyasatin kung bakit ganito. Bakit maraming tao ang hindi maililigtas sa araw ng paghukom? Malinaw sa salita ng ating Panginoon at sa direktang katuruan na rin galing sa Biblia na hindi sapat ang paggawa lamang ng kabutihan upang makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang isa sa kadahilanan kung bakit maraming tao ang mahirap makapasok sa kaharian ng Diyos ay ang maling pag-aakala na nakatanim sa isipan nila. Maraming tao ang relihiyoso, nagsisimba, nagdarasal araw-araw, nagrorosaryo araw-araw. May ilan na nagsisilbi sa simbahan bilang mang-aawit ng kanta sa misa o kaya ay may ilan na mga lay ministers. Ang ilan ay nagsisilbi sa simbahan sa ibang paraan, may mga nagbabasa ng kanilang Biblia, ngunit hindi tunay na kilala ang Panginoon. Marami ang nag-aakalang sila ay mga Kristiyano, tinatawag nila si Jesus bilang Panginoon, ngunit hindi naman nagpapasakop sa Kanya. Marami ang nagnanais na makapasok sa langit, pero ayaw naman sumunod sa Panginoon. Ang iba'y gusto ng kapatawaran, pero ayaw naman magsisi at patuloy pa rin sa paggawa ng kasalanan. Ang iba'y gusto ng kapatawaran, pero ayaw naman magsisi at patuloy pa rin sa paggawa ng kasalanan. Ang kanilang pananampalataya ay isang ilusyon. Ito ay panlabas at pakitang tao lamang kaya nananatiling hindi nagbabago ang panloob nilang pagkatao. Ang iba'y gusto ng grasya galing sa Diyos, ngunit ayaw naman magbagong buhay, ayaw maging disipulo ni Kristo. Sapagkat sinabi ni Jesus, kung sino man ang nagnanais na maging disipulo ko, ay hindi dapat inuuna ang sarili at dapat pasanin araw-araw ang kanyang krus. Dapat siya sa ating maigi ang iyong sarili kung gusto mo lang ba ng ideya ng kaligtasan ng walang pagkilos, ng walang tunay na pananampalataya at pagbabago. Kinamumuhian mo ba ang kasalanan o lihim mo itong itinatago at kung minsan ay pinapahalagahan pa? Kagaya ng ilang nagsisilbi sa ating gobyerno ngayon dahil sa mainit na issue tungkol sa korupsyon. Lalo na yung may kinalaman sa flood control projects, palihim nilang itinatago ang kanilang pagkakasala. Ikaw ba'y isang taong makadiyos at may takot sa Diyos o kontento lang ba sa pagiging relihiyoso, pakitang tao lamang sa panlabas na anyo? Ang relihiyon ay hindi makapagliligtas sa atin, bagkus ang tunay na relasyon sa ating Panginoong Hesukristo ang makapagliligtas sa atin. Hindi mo maaaring ibigin ang Diyos at sabihing mahal mo ang Diyos nang hindi tumatalikod sa kasalanan. Hindi ka rin maaaring maglingkod sa Diyos at sa mundo. Sapagkat sinasabi ng Biblia sa Santiago 4:4, nakaaway ng Diyos ang umiibig sa mundo, dahil ang mundo ay puno ng kasamaan at kasalanan. Kaya nga ang sinumang nagnanais makipagkaibigan sa mundo ay ginagawa niyang kaaway ng Diyos ang sarili niya. Sinasabi pa sa unang Timoteo 5:6 na ang taong nabubuhay sa kalayawan ay hindi kinalulugdan ng Diyos, ang taong ito ay patay na sa paningin ng Diyos kahit nabuhay pa siya. Sa makatwid pala, kung ang isang individual ay puro pasarap sa buhay, walang inaatupag kundi puro kalayawan, karangyaan, walang sakripisyo sa buhay. At hindi sumusunod at naging tapat sa Diyos, hindi siya maaaring kalugdan ng Diyos. Kung napagtanto mo na ikaw ay namumuhay sa isang huwad na Kristyanismo, huwag mawala ng pag-asa. Ang kailangan mong gawin ay magsisi at manalig kay Kristo para sa tunay na pananampalataya. Ang tunay na mananampalataya ay pinababanal ng Espiritu Santo, bagamat kung minsan siya ay nagkakasala ng hindi mortal o yung tinatawag sa English na venial sin. Pero agad na kinukonsensya ng Espiritu Santo at agad nagsisisi at tumatalikod sa kasalanan, pinagbabago siya sa isang tunay na relasyon kay Kristo para sa kanyang kaligtasan. Lumapit kay Kristo nang may buong pagsuko sa sarili, pasanin ang iyong krus. Sundin siya ng buong puso.
Dahil nakataya dito ang ating panghabang buhay na destinasyon sa kabilang buhay, langit o impyerno, at wala ng pangalawang pagkakataon pa. Sa panahon ngayon, maraming nag-aakalang sila ay Kristiyano, ngunit namumuhay sa ilalim ng kalunos-lunos na ilusyon na sila ay ligtas samantalang sa katotohanan ay hindi pa sila tunay na ipinanganak na muli o born again. Sinabi ni Jesus kay Nicodemo na ang isang tao ay kailangang ipanganak na muli upang makita ang kaharian ng Diyos. Batay sa Biblia, ang ipanganak na muli o born again sa English ay espiritual na kapanganakan na nagmumula sa Diyos mismo. Sa orihinal na pagkakasulat ng Biblia sa wikang Griego, ang ibig sabihin ay born from above. Malinaw na hindi ito galing sa tao. Ang Espiritu Santo ang gumagawa ng bagong kapanganakan na magbubunga ng pagbabagong buhay ng espiritu ng isang tao na dating patay dahil sa kasalanan. Kapag may panibagong espiritu ang isang tao, magreresulta ito sa pagbabago ng ugali tungo sa pagiging matuwid, magkakaroon siya ng bagong puso, bagong isip, magkakaroon siya ng ugnayan sa Diyos bilang Ama. Ang pananampalataya kay Kristo ang daan upang siya ay ipanganak na muli. Ang pagiging born again ay naglalayong maging anak ng Diyos ang isang tao habang siya ay narito pa sa mundo. At sa huli ay upang makapasok sa langit sa oras ng kanyang pagpanaw sa mundo. Ito ay isang radikal na pagbabagong gawain lamang ng banal na espiritu. Ang puso, damdamin at isipan ay tunay na pinagbabago upang sumunod at magpasakop sa Diyos. Hindi ang gusto niyang mangyari sa buhay at bawat naisin niya sa buhay ay kanyang ginagawa, kundi kung ano ang kalooban ng Diyos, sinusunod niya ang pagtawag sa kung ano man ang nais ng Diyos para sa kanya. Maliwanag sa banal na kasulatan na ang tunay na kaligtasan ay tanging gawain lamang ng Diyos. Ito ay hindi isang bagay na maaaring gawin sa pamamagitan ng pagsisikap ng tao. Ito ay isang grasya at tulong buhat sa Diyos na nagreresulta ng radikal na pagbabago na tanging Espiritu Santo lamang ang siyang gumagawa. Ngunit sa mga simbahan sa buong mundo, mayroong hindi mabilang na mga individual na nagsasabing sumusunod sila kay Kristo, ngunit hindi nagpapakita ng katibayan ng pagbabagong buhay. Dumadalo sila sa mga serbisyo, umaawit ng mga awit sa pagsamba at nakikibahagi pa sa mga gawaing panrelihiyon, ngunit ang kanilang mga puso ay nananatiling malayo sa Diyos. Ang isa sa pinakamalinaw na tagapagpahiwatig ng maling pagbabago ay ang kawalan ng tunay na pagsisisi. Maraming nag-aakalang sila ay Kristiyano pero komportable naman sa paggawa ng kasalanan. Maaaring kinikilala nila na sila ay makasalanan ngunit wala namang tunay na pagbabago. Maaaring sila ay manhid na para sa kanila normal na ang paggawa ng kasalanan. At hindi nila nararamdaman ang kasalanan kung sila man ay dumadalangin sa harap ng Diyos at patuloy na humihingi ng grasya ng Diyos habang patuloy pa rin sa paggawa ng kasalanan. Maaaring tinatrato lamang nila ang kasalanan bilang isang maliit na kapintasan sa halip na kilalanin ito bilang isang pagkakasala laban sa makapangyarihang Diyos. Maaaring hindi sila kinukonsensya sa paggawa ng kasalanan, kaya maaaring ganito ang nangyari sa mga taong may kinalaman sa bilyon-bilyong korupsyon sa flood control, na mainit na isyu ngayon, hindi sila binabagabag ng kanilang budhi. Maaaring wala silang takot sa paghuhusga na gagawin ng Diyos sa kanila balang araw at gayon din sa maaaring ipataw sa kanila ng Diyos na parusa sa pamamagitan ng karma o kaya ay sa pamamagitan ng parusa sa impyerno. Kung sana'y nagabayan lamang sila ng Espiritu Santo ay magkakaroon sila ng takot sa Diyos, maaaring hindi na nalustay pa sa korupsyon ang bilyong pera sa flood control. Ang pagkakaroon ng takot sa Diyos dahil sa patnubay ng Espiritu Santo ang susi upang maiwasan ng tao na gumawa ng kasalanan, lalong-lalo na ang pagnanakaw at pangulimbat ng bilyong pera ng kaban ng bayan. Mas gusto pa nila ng papuri ng tao kaysa magkaroon ng takot sa Diyos. Mas gusto pa nilang maging katanggap-tanggap sa tao kaysa maging katanggap-tanggap sa Diyos. Kaya marahil ganito ang nangyari sa ilang nagtatrabaho sa loob at labas ng gobyerno na may kinalaman sa anomalya tungkol sa flood control projects, ang isyu ng pangurakot ng bilyong pera ng taong bayan. Kung sa bagay dito lang naman sa mundong ito ang kasiyahan ng lahat ng taong hindi matuwid, lalo na yung may kinalaman sa anomalya sa flood control projects na sana inagamit sa pag-unlad ng bansa at sa kapakinabangan ng maralita. Dahil sa kabilang buhay, kapag dumating na ang paghuhukom at sila ay haharap sa makapangyarihang Diyos upang husgahan, malagim ang sasapitin nila dahil tapos na ang maliligayang araw nila. Dahil kung hindi sila magsisisi at hihinto sa paggawa ng kasalanan habang nabubuhay pa sa mundong ito, malaking posibilidad na sa impyerno ang punta nila.
Maaaring magsisi sila, ngunit huli na, dahil wala ng pangalawang pagkakataon pa na ibibigay ang Diyos sa kanila. Sapagkat ang pagkakaroon ng takot sa Diyos ay isang palatandaan na ginagabayan siya ng banal na espiritu. Malinaw na hindi sila natatakot sa paghusga at parusa ng Diyos sa kadahilanan nga na wala silang takot sa Diyos. Sapagkat hindi sila binabagabag ng kanilang konsensya dahil wala sa kanila ang patnubay ng Espiritu Santo. Ang tunay na pagsisisi ay hindi lamang sa pagiging malungkot ng isang tao dahil sa nagawa niyang pagkakasala. Ito ay ganap na pagtalikod sa kasalanan at ang tunay na pagbabalik loob kay Kristo. Ito ay isang puso na napupuot sa kung ano ang kinapupuotan ng Diyos at umiibig kung ano ang iniibig ng Diyos. Ang isang tao na patuloy sa paggawa at namumuhay sa kasalanan at hindi nagsisisi at pagkatapos ay sasabihin siya ay isang Kristiyano, ay nalinlang at dinadaya niya ang kanilang sarili. Ang isa pang mahalagang tanda ng maling pagbabago ay ang kawalan ng espiritual na bunga. Sinabi ni Jesus na ang puno ay nakikilala sa bunga nito. Ang mabuting puno ay nagbubunga ng mabuti at ang masamang puno ay nagbubunga ng masama. Sa katulad na paraan, ang isang tunay na Kristiyano ay magbubunga ng gawaing hindi salungat sa Diyos. Kung ano ang ikinikilos at lumalabas sa bibig ng isang tao, mabuti man o masama, maaari mo siyang makilala sa ganitong paraan na parang punong naglalabas ng mabuti at masamang bunga. Hindi ito nangangahulugan ng pagiging perpekto, ngunit nangangahulugan ito ng isang nabagong buhay. Nakasulat sa Biblia na kapag may patnubay ng banal na espiritu ang isang individual, magkakaroon ng pagbabago sa ugali bilang katibayan na gawain ito ng Espiritu Santo. Kabilang sa espiritual na bungang tataglayin na mababasa sa Biblia ay ang pagkakaroon ng kabutihan, katapatan, kapayapaan, pagtitiyaga, disiplina, pagpipigil sa sarili o self-control, kabaitan, pag-ibig sa Diyos at kapwa, at pagkamuhi sa kasalanan. Kapag ganito ang mga asal ng isang tao, nangangahulugan lamang na siya ay ginagabayan ng banal na espiritu. Subalit kung hindi naman nakikita sa isang tao ang katangiang ito, at siya ay paulit-ulit at lantarang nakikita kung gumawa ng kasalanan, ito ay tanda na hindi sumasa kanya ang tulong ng Espiritu Santo. At kung wala ang tulong ng banal na espiritu, mahihirapan nga talaga siyang makapasok sa langit. Kaya nga walang duda at walang pag-aalinlangang tunay na totoo ang katagang binitiwan ng Panginoong Hesus na nagsasabi ng ganito, maluwag ang pintuan at malapad ang daan patungo sa kapahamakan at marami ang pumapasok dito. Ngunit makipot ang pintuan at mahirap ang daan patungo sa buhay na walang hanggan at kakaunti lang ang dumadaan dito at marami ang tumatawag sa kanyang Panginoon pero hindi ito nangangahulugan na makakapasok sila sa kaharian ng langit. Dahil ang tao lamang na sumusunod sa kalooban ng kanyang amang nasa langit ang mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Ang ibig sabihin lamang nito, sa araw ng paghukom, marami talagang tao ang hindi maililigtas at kakaunti lamang ang makakapasok sa kaharian ng Diyos. Marami ang mabibigla sa mali nilang akala, komo tinatawag nilang Panginoon si Kristo ay sapat na. Kagaya na nakasulat sa Mateo 15:8 at ganito ang sinabi ng Panginoong Hesus, ang paggalang sa akin ng mga taong ito ay pakunwari lamang, iginagalang nila ako sa salita lang at hindi sa puso ito bumubukal, kaya malayo sila sa aking puso. Dahil sa mga naunang naipaliwanag na sa presentasyong ito, nagpapahiwatig ito na maaaring milyong-milyon tao ang hindi maliligtas pagdating ng paghuhukom. Ang akala nila sila ay ligtas dahil sila ay matatawag na isang Kristiyano, pero hindi sa tunay na kahulugan ng isang totoong Kristiyano. Sa araw ng paghuhukom, maaaring milyong-milyong tao sa buong mundo ang magugulat na lang kapag haharap na at husgahan ng Diyos. Ang inaasam-asam nilang kaligtasan at langit ay hindi pala nila matatamo at taliwas sa kanilang inaasahan. Maaari nilang marinig ang mga katagang nakasulat sa Biblia, mga katagang binitiwan ng Panginoong Hesus na nagsasabi ng ganito, hindi ko kayo nakikilala, lumayo kayo sa akin. Sapagkat ang naging daan na pinili nila sa kanilang kaligtasan ay may kinalaman sa maling pag-aakala na nakatanim sa isipan nila, kabilang na ang kaisipan na sila ay tunay na Kristiyano, ngunit hindi pala. Ang pananaw nila sa kaligtasan ay nakabatay sa sarili nilang bersyon, o kaya ay ibinatay sa pananaw ng nakararami sa mundo, at hindi sa pananaw na galing mismo sa salita ng Diyos, ang Biblia, na tanging daan tungo sa tunay na kaligtasan. Hindi dapat gayahin ang tanyag na pananaw ng mundo dahil nabanggit nga sa naunang presentasyon na ang umiibig sa mundo ay hindi kinalulugdan ng Diyos at nagiging kaaway ng Diyos. Dapat nating tandaan na ang pinakamahalagang pamumuhay na dapat nating gawin
ay ang pamumuhay na naaayon sa kagustuhan ng Diyos na matatagpuan sa mga aral ng Biblia. At hindi ang pamumuhay na sikat sa mundo, o kaya ay yung karaniwang tradisyon o kultura na kung magkaminsan ay kumokontra at hindi sumusunod sa mga turo ng Diyos. Ang tagumpay natin sa pagpasok sa langit ay nakasalalay sa pagsunod sa katuruan na nakasulat sa Biblia. Ang ating panghabang buhay na destinasyon sa kabilang buhay ay malalaman sa ipinapakita nating gawain dito sa mundo. Kung nagpamalas tayo ng hindi pagsunod sa katuruan ng Biblia at pagsuway sa utos ng Diyos, asahan natin ang hindi maganda at masamang kahihinatnan nito. Ngunit kung nagpakita naman tayo ng pagpapahalaga sa katuruan ng Biblia at pagsunod sa utos ng Diyos, asahan natin ang mabuting kahihinatnan nito. Ang doktrina mula sa Biblia ay nagtuturo sa atin na lahat ng tao ay nagkasala at hindi karapat-dapat sa paningin ng Diyos, kaya lahat ay patungo sa impyerno. Subalit ang magandang balita, ang Diyos ay may solusyon para dito. Isinugo niya ang kanyang bugtong na anak, si Hesukristo na namuhay ng isang perpekto at walang pagkakasala. Namatay si Kristo sa krus at ang kanyang dugo ang naging kabayaran sa ating mga kasalanan upang hindi tayo mapunta sa impyerno. Nagbunga ito ng pag-alis sa kaparusahan sa impyerno dahil muling nagkasundo ang Diyos at ang tao sa pamamagitan ng pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya kung tayo ay sumasampalataya kay Kristo, ang nakikita ng Diyos sa atin ay ang perpektong larawan ng kanyang anak na si Hesukristo. At dahil perpekto tayo sa paningin ng Diyos, dahil kay Kristo sanhi ng ating pananampalataya sa pagkamatay at muling pagkabuhay niya, pinatawad ng Diyos ang ating mga kasalanan. At ang kapatawaran ng ating mga kasalanan ay magreresulta naman ng ating pagpasok sa kaharian ng Diyos sa oras na lisanin natin ang mundong ito. Subalit kung ang isang tao ay hindi sumasampalataya kay Kristo, walang pagsisisi at patuloy sa paggawa ng kasalanan, at kapag siya ay kinuha ng Diyos sa isang biglaang pagpanaw, tulad ng isang aksidente, o kaya naman ay atake sa puso, o sa kahit anong paraang nanaisin ng Diyos para sa kanya, ayon sa doktrina galing sa Biblia, tiyak na walang hanggang pagdurusa sa impyerno ang sasapitin niya dahil wala ng pangalawang pagkakataon na ibibigay ang Diyos sa kanya. Kaya nga, kung ang isang tao ay makasalanan, ang tanging solusyon sa kahihinatnan ng kanyang mga kasalanan upang hindi siya mapunta sa impyerno ay ang pag-amin sa harap ng Diyos na siya ay makasalanan, humingi ng tawad sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, magsisi ng taimtim, at tuluyang talikuran ang paggawa ng kasalanan at manalig sa Panginoong Hesus bilang Diyos at tagapagligtas upang iligtas kanya sa kahihinatnan ng iyong mga kasalanan at nang sa ganon balang araw ay makapasok ka sa kaharian ng Diyos sa langit. Amen.